Such amazing time and a powerful moment as we worship the Lord. Amen. Can we again give the Lord the best cup of praise ngayong gabi ito? Come on, come on, come on. Magandang gabi sa ating lahat. And before I start, I will be asking everybody to please settle down. Magiging mga nasa likodan. And because we're so excited for the message tonight, sino yung naramdaman ng presensya ng Panginoon as we worship the Lord? Come on. Pumalakas kay Jesus. Praise God, praise God. Sabihin mo muna sa iyong katabi, sobrang saya ko. Nandito tayo ngayong gabi ito. Amen, amen. And we will just wait for the others to please sit down. And also, I'd like to ask the group leaders at the back to kindly usher those who are coming, because it's very important that before we start, everybody is settled down already. Salamat sa Panginoon. Praise God. Praise God. Sige po, maaari na tayong umupo ngayong oras na ito. We are so excited because tonight is the series finale of our message entitled Arise, Shine. And for the part 4, the title is Basa 1, 2, 3, go! Break free, no holding back. Napaka-importante ng pag-arise. Napaka-importante sa buhay natin as young professionals that we know how to arise. And you know why? Bakit binibigay sa atin ng Panginoon ang mensahe na tayo ay tumayo? Everybody look at Pastor Val. Look at me. For one reason. There are moments in our lives na tayo ay nadarapa. May mga moments sa buhay natin na tayo ay nangihina. And when I say arise, pinag-usapan natin to sa mahigit na 2 buwan. Ang ating message ay ito, pinababangon tayo ng Panginoon. And you know what? In this time, in this specific time, pag hindi tayo tumayo gamit ang kalakasan ng Panginoon, napakahirap ng patuloy sa buhay. So the quote of the Lord for all of us as we enter the second part of the year is to stand up and arise. Kahit di say sa katabi mo, arise and stand up. Arise and stand up. At ano ba, Pastor Paolo? Ang kasunod noon ay ito. Kinol din tayo ng Panginoon na mag-shine. Anong ibig sabihin yan? Magtingning. Na kung wala tayong liwanag dati, dahil nakilala na natin ang Panginoong Jesus, at lumalakad tayo bilang kanyang followers, tayo ay binibigyan ng Panginoon ng liwanag niya. Napakahirap maglakad sa madilim. Napakahirap na, nako, tayo ay nasa dilim. Hindi tayo makakapagpatuloy sa buhay. And every decision that we will do will always be crowded with negativity. So ito mga bagay na ito ang gusto sa atin ng Panginoon. At ngayong gabi, gusto ng Panginoon sa atin na tayong lahat ay mag-break free. Kindly look at the picture sa LED wall. This is a picture of you and me. That in this season, the Lord will be breaking chains in our lives para tayo ay makapagpatuloy. Kindly look at Pastor Paul. In our lives, we have different chains. At hindi kalooban ng Diyos na meron tayo ng mga chains na ito sapagkat ang mga chains, anong ginagawa ng chain? Ginagawa ng chain ito. Ginagapos. Anong ginagawa ng chain? We needed help. Pero ang gusto sa atin ng Diyos, tayo ay unchained. Unchained saan? Eto na. Tayo ngayon ay ilalagay ng Panginoon sa isang situation, sa isang katatayuan, that we are free. From what? From the skeletons in our closet. Skeletons in our closet are things that we hide from people. Ito yung mga bagay na ikaw lang yung nakakaalam. At ito yung mga bagay na nagpapahirap sa ating kalooban. Kaya hindi tayo makapag-arise, hindi tayo makalakad in our relationship with Christ. Ang matindi
intindi sa skeletons in our closet is that it's only you who could see it. Yun ang akala natin. The skeletons in our closet is something that God can see too. Ang hirap na may skeleton sa closet. Bakit pa, Sir Pao? Kasi may ginagawa tayo sa mga skeletons natin na ayaw natin makita ng iba. Kaya naman, what do we do with skeletons in our closet? Again, these are the things na pumipigil para ikaw ay makatayo, para ikaw ay makahakbang sa pinagagawa ng Diyos sa iyo. And again, these skeletons are form of chains. Can you tell your neighbor, form of chains. Form of change. Imagine me kung meron akong chain sa aking paa as I preach. Imagine me right now if I have chains in my arms right now as I preach and teach. Do you think I could move? Definitely not. So what do we do with the skeletons? Anong ginagawa? Eto. We hide it. Lahat ng mga bagay na nakakahiya, tinatago natin. Mga bagay na tayo lang alam natin na tayo lang yung gumagawa. Tinatago natin siya. Ano ba? We conceal it. Yung hiding, tinatago natin sa Diyos at hindi natin ina-expose. Pag sinabing kino-conceal, nagsusuot tayo ng maskara everyday to pretend that we are okay. But the problem is this: no mask can hide it. Or body lang ito, Sir Pao. Train tayo na ipakita sa iba na okay tayo. We can make a show. And we are good in making show. I could stand in front of you or we could stand in front of other people and have a mask that we are okay. Pero meron tayong nakalimutan. Our eyes always show what's inside of us. So if you say, Pastor Pao, I'm okay! Kaya kong itago ang skeletons in my closet. At maya-maya, i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga yan. I could hide it. I could pretend it does not exist. And I could walk my life through na kaya ko siyang bitbitin. Ang problema ito, tinatago mo siya, kinoconceal. Ano bang ginagawa natin sa skeletons sa ating closet? We don't expose it. Kasi nakakahiya. Kasi ang mga skeletons na yan ay mga bagay na hindi na dapat natin ginagawa. Bilang young professionals, napakahirap na may skeletons in the closet. You know why? Yan ang nagpapabagal para mag-progress ka in life. Ang sabi ng Psalm 19, 12 to 13 is this. And I will read it, we will read it in NLT version. Ang sabi ng Word of God ay ito: How can I know all the sins lurking in my heart? Cleanse me from these hidden faults. Keep your servants from deliberate sin. Don't let them control me. Then I will be free of guilt and innocent of great sin. Ang mga skeletons in the closet ay mga bagay that does not glorify God, that chain us. Naalala ko before, I have a lot of skeletons in my closet. And the problem with skeletons in the closet, lahat ng skeleton mabaho. Because before you have skeleton in a cadaver, alam niyo yung cadaver? Yung carcass, yan po yung patay na katawan. Bago lumabas ang skeleton, the body should be in the state of decay.
And you know what's happening if there's decay? Decay may pagkakaroon ng pagkamulok, mabaho. At ang gagawin niya sa'yo ay ito. Pabibigatin niya ang iyong puso. And all of these are hidden faults. Kaya ano prayer ni David? Sa Book of Psalms, keep your servant from deliberate sins. Don't let them control me. Then I will be free of guilt and innocent of great sin. Ito kasi ang matindi. Kapag may bagay ka na tinatago, na alam mo, nagpapabagal sa'yo, kahit hindi kita ng iba, pero si Lord lang ang nakakakita, I tell you, napakahirap ng kalooban mo. Hindi ka mabuhay ng malinis. Hindi tayo makapamuhay ng malinis. Hindi tayo makaharap sa tao. Bakit? Kasi kapag humaharap ka, nahihiya ka. At eto pa matindi, nakakapagod. Sabi mo sa katabi mo, sobrang nakakapagod. Sobrang nakakapagod. Eto ang skeletons in our closet. Skeleton in the closets are sins, are regrets, are fears, the past, the anger, the lies, the shame, and the guilt. And look at Pastor Paulo, lahat tayo in one point of our life ay meron yan. If there is a sin that you are struggling, men, if you're struggling with impurity, you're struggling with lust, you're struggling doing everything. Pastor Pao, ayaw ko nang gumawa ng masama sa katawan ko. I don't want to watch porn anymore. I want to be clean. And then, as you try harder, you fall. At ito matindi, pag skeleton in the closet, na purity ang issue, walang nakakalam kundi ikaw. It's alarming that the news, who heard the news that the Philippines will declare as a state of emergency in health because of HIV from ages 15 to 23. Alam mo, ages 15 to 25, if I'm not mistaken with the data. When I learned that, I was heartbroken. Bakit? Generation pa natin yung 23 to 25 na ang taas sa AIDS. You know why? Because of the skeleton that's hidden from the closet that we don't want to open up. And the problem is this, the more we hide it, the more that it becomes strong and you're not able to move forward. If our sin is being proud, pwede kasi tayong, alam mo totoong yabang, hindi yung, kasi meron kami dati, magkakabarkada kami, meron kami isang kaibigan, kapag dumadating, kinakatsura namin, iyabang talaga nito. Kasi maglakad pa lang, yabang talaga, yung alam mo, nakataas yung balikat, tapos hindi yun ang totoong yabang. Ang totoong yabang ito, wala kang sinasabi, pero sa isip mo, habang kausap mo ang isang tao, kaya mo siyang pulaan kahit hindi ka nagsasalita. And that is skeleton in the closet. Regrets! Ilang beses ka nang nanghinayang dahil sa pagkakamali nung nakaraan. Ang dami ko nang nakausap na ganyan. Ang dami ko nang nakausap na kaya hindi umusod ang buhay is because they are so sad and they are building themselves and telling themselves, sana hindi ko na lang ginawa. At ano ba nangyari? With this problem of this skeleton, hanggat hindi mo pinapatawad ang iyong sarili,
namumuhay ka ng skeleton sa iyong closet. Anong skeleton mo? Takot! Kapag ang takot lagi natin, ang isip mo kung ano ang sasabihin ng iba, mapapagod ka. Kapag ang laging nasa isip mo, i-judge ako nito. Kapag ang nasa isip mo, naku, kailangan hindi malaman yung, baka ayoko pa sir mo, pag nalaman nila yung nakaraan ko. Okay, settle natin yung issue ngayon, ha? Lahat tayo dito may pangit na nakaraan. Pero yun ay nakaraan na. At kung nakilala mo ang Panginoong Jesus, at sa mga bagong attend ngayon, you will know Jesus Christ, binibigyan ka ng Panginoon ng panibagong simula. Pwede ba natin parang si Jesus? Ano mo maganda sa bagong simula? Ano naman ngayon kung inampas mo? May bago kang simula ngayon, wala yung bearing. Hindi pa sir ko nakaka-apekto sa akin yun eh. Kaya nga, bubuksan natin yung skeleton sa closet na yon at Lord, eto na yung matagal kong tinatago. Kasi pagod na akong itago. Pagod na akong struggle. Anger! Sorry, pass! Ang daming nangyaring pangit sa past. Oh, given na. Pero ito gusto kong sabihin sa'yo. May mas magandang gagawin si Lord sa present at sa future na higit pa sa iyong past. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang ganda ng present mo, ang ganda ng future. May matindi kang galit. Skeleton in our closet could be your anger sa iyong kapatid. Anger sa sarili mo. Anger sa family mo. At ito yung matindi. Meron iba sa atin, anger sa Diyos. I know somebody who always blame God in everything that happened to him. Everybody look at Pastor Paul. Everything that is happening bad to you is not because of God. Everything bad that is happening in your family is about someone whose objective is to kill, to steal, and to destroy, and definitely it's not God. Let's settle that. And who is that person? It's the devil, who wanted you to blame everything to God. Lies. You always believe that the best days were the past. Kasi hindi ako nalugi nun. Ano? Hindi ako nalugi nun eh. Kaya yung best days ko pa sa pop, nalugi ako ngayon eh. Ang best days ko yung dati kasi hindi ako bumabagsak nun eh. Bumagsak ako ngayon eh. Mali. Ang best days mo yung time na bumangon ka sa pagkakamali mo. Ang best days mo yung time na nadapa ka at tumayo ka at sinabi mo kay Lord, Lord, I'm ready. Do you know na ang naglalayo sa'yo sa magandang bagay ay ang pagtayo mo, and this is my prayer, tonight you're going to stand up. I'm so happy and excited tonight that tonight God will deal the issue of the heart. You know my testimony. Age of 4, I was sexually molested. Age of 4, I lost my innocence. Age of 4, I was a sex object of an adult, of a teenager, of a kid going to 9 years old. And my problem is this, it affected my life. Hanggang dumating sa time, I was hiding it
because I was in pain. I never thought there could be healing. Oh, I love so much yung pinaawit ng AP Lucena. I was crying there, and I was praying and interceding. Before we start our gathering, I was talking to somebody here in the front. We were sharing. That person is crying. I'm also crying. And we started to pray. And in the back of my mind, sabi ko, Lord, may gagawin ka talaga ngayong gabi. When we start worshiping there, I was crying so bad. Sabi ko, makakapagsalita pa kaya ako? Because I feel the presence of God. And you know what? When we were praying, nasa bahay pa kami, I got this message. Paulo, tonight, I'm going to liberate my people. Can we give the Lord the best of the praise? You have, mabalik tayo sa kwento ko. So I didn't know if I could be restored. You know what's the problem when you're abused? Iba siya sa ano eh, iba siya sa kung alak ang bisyo mo, ang problema mo. Iba sa kung drugs. Yung akin kasi pagkatao eh. And I need to relearn everything from the start. And you know what? Dumating ako sa time, ang sabi ko sa Panginoon, Lord, I'm exposing myself to you. This is all I have. I mean, ito na Lord lahat. I know you can fix. And you know what? The Lord deal with me. Open your heart to me about everything in your closet. That's painful. Open to me what is painful. Open to me what's hard. Open to me what's hurting. Just open to me your heart and I will enter. But the problem is, for the longest time, I was not ready. When the Lord is entering in my heart to fix that me, I would close the door and say, I'm ashamed. I'm ashamed, Lord. Don't enter. But God is so gentle. And He waited the time. And when the time was ready, is ready, I said to the Lord, Lord, I'm broken. I'm opening my heart to you. Look at Pastor Bob. You know what? The best time na dinibuild tayo ng Panginoon, kapag broken tayo, yung rock bottom. Kaya kung meron dito rock bottom ka, I congratulate you. Kung yung negosyo mo rock bottom, I congratulate you. Kung yung family life mo rock bottom, if your relationship with your spouse is rock bottom, if your relationship with yourself, ano na, Pastor Bob? Relationship with myself? Oo. Sino dito yung lagi mong kausap yung sarili mo, kamiting mo, maghapon? Pataway mga kaibigan ko, diba? Kumari ko na dito eh. Alam mo kung bakit? Ang hirap to. Guilt. Yung iba sa atin dito, kaya ayaw mong pumunta sa Panginoon kasi gigilty ka. Ayaw mong lumapit sa Diyos kasi lalapit ka pa lang, discouraged ka na kasi pakiramdam mo ang dumi-dumi mo. Pero ito yung gusto kong sabihin sa'yo. Ang best time na paglapit sa Panginoon ay kapag yung time na ayaw mong lumapit, yun ang best time. Bakit? Kasi ang ibig sabihin nun, hinahadlangan kang lumapit dahil kapag lumapit ka sa Diyos, ma-encounter mo si Lord. So all of these makes you not move forward. And the problem with skeletons in the closet, ang gagawin niya sa'yo, move backward in life. You'll not continue. You will find yourself, hindi ka agad ng church. You will isolate yourself with other believers. Somebody spoke to me. Pastor Pao, I don't want to attend anymore.
Hindi ako bagay sa inyo. Sabi ko, ha? Pastor Pao, I'm a mess. And until now, inaayos ko pa ang sarili ko. Alam mo sabi ko sa kanya, huwag mong ayusin ang sarili mo. Hindi mo maayos ang sarili mo. Lumapit ka sa Diyos at kahit masakit, sabihin mo, Lord, nandito ako, ayusin mo ako. Pagpakan natin siya. Ito ang nangyayari kapag hindi natin in-expose ang ating skeleton in the closet. Kapag hindi natin dinadala sa Panginoon ang ating sins, ang ating regrets, ang ating fear, ang ating past, ang ating anger, ang ating lies, ang ating shame, at ang ating guilt, ito ang nangyayari. Psalm 13 verse 2 to 6. How long must I struggle with anguish in my soul, with sorrow in my heart every day? How long will my enemy have the upper hand? Nag-i-struggle ka. Ano ba ibig sabihin na nag-i-struggle? Look at Pastor Pao. Ang ibig sabihin nun, nasa iyo ang Holy Spirit, nasa iyo, nakatira siya sa iyo, nasa iyo din yung iyong past, yung iyong skeleton in the closet, at naglalaban sila. Kaya hindi ka komportable. Kaya kapag magpe-pray ka, ang hirap. Kaya kapag ang time mo, bilangin mo, mas madami kang malungkot na moment sa buong isang linggo kaysa sa masaya. That's what happening. And the verse says, how long will I struggle with anguish in my soul? Ang tindi ng word na ginamit, anguish. You know what does it mean? Anguish means deep sorrow. Pag sinabing anguish, nararamdaman ng katawan. With sorrow in my heart every day, how long will my enemy have the upper hand? Look at me. Hanggat hindi mo dinadala sa paanan ng Panginoon ang closet mo, laging panalo ang kaaway sa iyo. Dumating na po yung Shopee. May parcel po sa labas. Look at this! Eto ka ba? Araw-araw may bitbit kang skeleton! Pastor Pao, nagre-regulat ako! Yung inaasahan ko, hindi nangyari! Kapatid, yung inaasahan mo, hindi nangyari! Bitawan mo! Bakit? Bulok yun! Hindi siya nangyari ngayon, hindi ibig sabihin, hindi mangyayari bukas! Hindi mangyayari sa kabilang linggo! Paano pag dumating ang buhay, hindi nangyari ang gusto mo? Magagalit ka ba kay Lord? Magtatampo ka kay Lord? Sisisihin mo ba ang Diyos? No. Kaya ngayon, bibitawan natin yan! Alam mo, kung kita lang siguro natin ang nangyayari in the spirit realm, baka ang dami sa atin dito, ang dami-daming bagahe. Pero pag nakita tayo, Pastor Pao, kamusta ka na? O, nag-aakarat pa tayo, yung pala ang dala mo. 50 kilos na buto. Kapatid, look at me, bitawan mo yung regret. Ngayon hindi nangyari. Pastor Pao, hindi nagkaanak. Magkakaanak ka. Yung pinangako ng Diyos na timing ni Lord ibibigay sa iyo, huwag kang mainip, magtiwala ka sa Kanya, hawak niya ang buhay mo. May hindi nangyari sa karir mo. Hindi ibig sabihin, hindi nangyari. Pinagdadamutan ka ng Diyos. Mali. Yung iniisip mong maganda sa
sa buhay mo, mas maganda pa din ang iniisip ng Diyos. Eh, paano ka, Sir Pao? I make poor choices. Eto na naman tayo sa poor choices. Edit natin. Kung may mga desisyon ka ng buhay mo na nagkamali ka, eto lang ang gagawin mo. Bibitawan mo, babangon ka, mag-move forward tayo. Kasi pag hindi mo yun ginawa, you'll be stuck. Verse 3. Turn and answer me, O Lord my God. Desperado na si David. Restore the sparkle to my eyes, or I will die. Alam mo ang nangyayari kapag hindi natin binibigay yung skeleton in our closet, yung spark sa ating mata nawawala. Alam mo, pag may lumapit sa akin, sasabihin ganito, kasi papapahinga lang ako. Ako, alam ko na yan. May skeleton in the closet. Pastor pa, ayokong matendang A group, ayokong matendang 10. Alam ko na yan. Bakit? May skeleton in the closet. At alam mong gagawin niya? Aalisin niya ang spark sa iyo. Alalahanin mo yung time na nakita tayo before, na pag kinakamusta ka na, that you're very happy, the Lord is doing great. Eh, Pastor Paul, dumadaan ako sa problem eh. Isettle natin. Kahit dumadaan ka sa problema o sa pagsubok, hindi inaalis sa iyo ng Panginoon, tagumpay ka na. You are victorious. Can you face your neighbor and say, your victory is non-negotiable? Look at Pastor Paul. When I say non-negotiable, the moment you accepted Jesus Christ, you're standing in victory. You won 7 times, you rise up 7 times. You won 100 times, you rise up 101 times. Sabi mo sa katabi mo, rise up. Sabi mo sa kabila mo katabi, rise up. Rise up. The problem with skeleton in our closet, look at the picture. Kaya ayaw natin sabihin sa Diyos, if we have this thought, pagagalitan tayo ng Diyos. Kaya ayaw natin i-expose ang skeleton sa closet natin kasi magagalit ang Diyos. Look at me. Kung may ginagawa kang sin, alam mo niyang sigarilyo, ay talaga namang pinapatay ang baga mo at hindi mo talaga mabitawan, si Lord ang tutulong sa iyo para bitawan yun. Alam mo dyan naubos ang iyong bangko sa scatter, sa online gambling. Na paggabi ay atat ka, na tumaya, at dyan ka na baon sa utang, gusto ng Panginoon palayain ka dyan. Kung alam mo na ang pitfall mo ay ang manood ng malalaswa. Look at me. Alam mo ba na kapag tinigil mo ang panonood ng pornography, babalik sa tamang rewiring ang isip mo. You Google it. It's a scientific study. When you stop watching lustful videos, the state of the mind rewires to the original. Hindi ka mag-crave ng hormones, ng dopamine na nasisikret. If I'm not mistaken, to the core of the hormone. And you know what's going to happen to you? You're going to be restored. And when I say you're going to be restored, the Lord will be able to help you to stand up. Kada tayo your neighbor, ikaw yun. Mahirap pa may skeleton in the closet. Kasi lahat ng skeleton, tinatago. Sino nakakita na sa inyo dito sa sementeryo? Pagdating mo sa sementeryo, pinarada lahat ng skeleton. Taas ang kamay na nakakita na. Wala pa. Wala, di ba? Ang lahat ng skeleton, ang ginagawa ay ito, nililibing. Iba ang tinatago sa nililibing. Ang tinatago, hindi mo ini-expose sa Diyos.
Ang Nineveh, iniiwanan mo na sa Diyos at hindi mo binabalikan. Verse 4. Don't let my enemies gloat saying, we have defeated him. Don't let them rejoice at my downfall. Kapatid, look at Pastor Paul. Satan will rejoice kapag hindi mo in-expose sa Diyos ang iyong mga struggles, ang iyong closet. Verse 5. Ang tindi, no? Parang binabasa natin, may pag-asa pa ba? May pag-asa pa ba? May mangyayari pa bang maganda? Look at me. Look at the verse. Verse 5 says, but I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. May pag-asa. Kaya kung meron kang skeleton in the closet, kaya ikaw, kid, can you help me? Run through that picture with sins, regrets. Tulungan mo akong ilagay doon sa part na yun. No, not this one. Yung may mga sins, regrets. Can you go back to that slide? Medyo malayo na kasi sa... Everybody look at me. Kung meron kang sin, meron kang regret, meron kang fears, may past, may anger, may lies, may shame, at may guilt na pumipigil sa'yo para mapalapit ka sa Diyos, para ikaw ay makapagpatuloy sa buhay. May pag-asa. Ipakita natin yung verse na yun, sa verse 5. Balikan mo yung aking pinapakita. Pain. Let's return to verse 5. And everybody will go into read. Malapit na po ako matapos. Everybody. Pain, can you go? Verse 5. Pain, tinapos mo naman agad ang aking turo. Huwag mong tapusin, Pain. Pain, hindi yan. Verse 5. Let me help you. Verse. Okay, sige. Diyan na. Everybody, let's read verse 5. But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. Can I invite Jonas, please, the guitar. Everybody, look at me. Sino ang tutulong sa'yo para mapagtagumpayan yung closet, para ma-expose? Si Lord ang tutulong sa'yo. But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. Look at Pastor Paulo. Huwag kang matakot na ilapit sa Diyos. Okay? Ang iyong closet, ang skeleton in the closet. Huwag kang matakot, ilapit sa Kanya yung sin na nagsastruggle ka. Huwag kang matakot, ilapit sa Kanya yung iyong fears, yung regrets, yung past, yung anger. Anger sa pamilya, anger sa sarili, yung lies, yung shame, yung guilt. Huwag kang matakot. Bakit? Yung unfailing love ng Diyos, tutulungan ka. Look at me. Kaya yung iba, hirap lumapit sa Diyos. Hirap dalhin yung kanyang skeleton in the closet, yung mga nabanggit ko. Kasi ang pakiramdam mo, pag nilapit mo, pag-agalitan ka ni Lord, mali. I-restore ka ni Lord. Ano yung pinakamabigat ngayon na regret mo? Pinakamabigat na bagay na pinagsisihan mo? Akala mo ba? Akala kasi ng iba ganito eh. Pastor Bang, siguro pwede akong patawarin, pero hindi pwedeng kalimutan yung ginawa ko mali. Look at me. Pag pinatawad ka ng Diyos, kinakalimutan na niya yung ginawa mong pagkakamali para makabangon ka. Huwag niyong igaya sa tao. Alam mo sa tao, ito eh.
nag-away, nagkapatawaran. Pero nung nag-away nung kabilang linggo, huy, tandang-tanda ko pa yung ginawa mo, ha? Hindi ko nakakalimutan yun. Tandang-tanda ko yung ginawa mo sa akin. Akala mo ba'y nakalimutan ko? Kaya ka takot lumapit sa Diyos. Hindi. Kay Lord, pag naihingi mo ng tawad, pinapatawad na niya at kinakalimutan. Pwede mo palapakan si Jesus. But I trust in your unfailing love. I will rejoice because you have rescued me. Verse 6, I will sing to the Lord because He is good to me. Look at Pastor Pao. Bakit ang nilagay dito sa verse, I will sing? Kasi ito ang nakita sa study. Ang batang kumakanta, masaya. Alam mo kapag ikaw ay merong bagong kanta sa puso, sino dito yung nagluluto, kumakanta ka? Sino dito yung nagagapas ka sa iyong bakuran, kumakanta ka? May ginagawa ka, kumakanta ka. Ang ibig sabihin nun, na-restored ang iyong joy. At sabihin mo sa katabi mo, i-restored ng Panginoon ang joy sa puso mo. Bakit? Kasi, He is good to me. Look at me. Alam mo si Lord lagi gumagawa sa atin ng mabuti. May pinag-pray ka. Wala ka napansin, sinagot niya. May hiniling ka. Ibinigay niya. Alam mo kung sino ang may kulang? Tayo. Kasi pag nabigay na sa atin, bilis mo natin kalimutan siya. Lord, sige na po, yung kailangan ko ngayong linggong ito, wala ibigay sa'yo na. Pagkatapos nun, busy na ako, Pastor Pao wala na akong time kay Lord. Labo ano? Sabi mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, hindi ka gano'n. Salamat sa Diyos, hindi ka ganon. Pwede ba natin palapakan si Jesus ang presence niya ng our spirit? Ready ka na? Are you ready? Ang kailangan lang, i-humble mo yung sarili mo. At least, babalikan ko to. Huwag na huwag mong kakalimutan ng Diyos sa panahon ng tagumpay mo. Pag nagtatagumpay ka na, kapag sinagot ng Diyos ang hinihiling mo sa araw-araw, huwag mong kakalimutan siya. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong kakalimutan si Lord. Pag ibinigay, Pagbinigay, yung hinihiling mo. hiling mo. Sabi ng Psalm 18 verse 27, you rescue the humble, but you humiliate the proud. Alam mo yung mayayabang, may kalalagyan. Sino ba yung mayabang? Eto ang mayabang, manalamin tayo, baka tayo yung mayabang. Kapag akala natin, kaya natin o wala ang Diyos, mayabang tayo. Pero ang sabi ng Word of God, nililigtas ng Panginoon ang mapagpakumbaba. Sino ang mapagpakumbaba? Yung everyday na malapit ka, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya magtagumpay ng wala ka. Hindi ko kaya sumunod ng wala ka. Hindi ko kaya, Panginoon Lord God, na lumakad na yung araw na ito ng wala ka. Then you are humble to the sight of God. Pero yung proud, ang dami ko nung nakita na ang yayaman, ang lalakas. Pero dumating yung time na hindi nila in-acknowledge yung Panginoon sa isang iglap. Makikisnap nga ng fingers. 1, 2, 3, go. Sa isang iglap na wala ang lahat. Meron akong kakilala, sobrang yaman, pero sa isang iglap na wala yung kayamanan. Kapatid, look at Pastor Pao. It's okay to humble ourselves in the Lord because the Lord, when you humble yourself, itatayo at ibabalong ka ng Panginoon. Kaya ang gagawin natin ngayon, ilalapit natin yung skeleton in our closet. Ilalapit natin.
Penyel, ipapagawa ulit ako sa'yo. Ipakita mo uli yun. Ipakita mo ulit. Everybody, look at this. Lahat ng tinatago natin na nagpapabigat sa atin, ilalapit natin sa liwanag ni Jesus. Lahat ng sin. Kapatid, I'm talking right now. Meron dito, naubos ang pera mo sa sugal. Tutulungan ka makalaya ng Diyos. Meron dito, may ginagawa ka pa din sa dilim na hindi ka nauban ng Diyos. Tutulungan ka ni Lord. Meron dito, ang dami mong regret, nagsisisi ka. Kapatid, ihil ka ni Lord. Meron dito, ang dami mong takot. Lagi ang sinasabi mo, Pastor Bo, kumano din anak ko? O paano yung pag yung asawa ko, hindi natagdam sa trabaho? Anong kakainin ng anak ko? Anong kakainin ng pamilya ko? Ano mangyayari sa amin? Stop! Nakalimutan mo may Diyos ka at mahal ka ng Diyos at kaya kang i-provide ni Lord. Sabi mo sa atin mo, kaya kang i-provide ni Lord. Kaya ka mag-provide mo, Lord. Alam mo, I'll give you a revelation. Baka kaya hindi dumadating ang answered prayer mo? Kasi nagtitiwala ka sa sarili mong lakas. Baka ginagawa mo ang lahat ng bagay sa sarili mong lakas, nakalimutan mong magsuko sa Panginoon. Kapatid, magsuko ka ngayon, sino nakikilo sa buhay mo? Fear, takot! Yung past! Kapatid naman, kabilang buwan ba yun? Tayo, move on! Pag yun nangyari ng isang buwan, hanggang ngayon, tintik mo. Eh, Pastor Mo, totoo naman yung nangyari ng last month eh. Oo nga. Pero eto, lumapit ka sa Diyos, humingi ka ng tawad, tanggapin mo yung biyaya na makabangon, tumayo ka, at magpatuloy ka. Katulong ang biyaya ng Diyos, hindi ka naiiwan, hindi ka niya pababayaan. Sabihin mo sa katabi mo, para sa'yo yun. Anger! Pastor Pao, napatawad ko na naman siya. Huwag lang siya magpapakita talaga sa akin. Ipaglalagyan siya. Pastor Pao, napatawad ko na! I-unfriend ko lang talaga sa Facebook. Malamang natama ko talaga sa akin yan. Kapatid, i-release mo yung galit, magpatawad ka sa tao, tanggapin mo yung biyaya. Look at me. Ang pagpapatawad, hindi para sa kanya, para sa'yo. Kaya ka nagpapatawad para palayain ang sarili mo kasi habang hindi ka nagpapatawad, hawak ka niya. Kaya magpatawad ka. Sabihin mo sa katabi mo, sa biyaya ng Diyos, makakapagpatawad ka. Lies! Kasinungalingan! Unang lie, hindi ako mahal ni Lord. Hindi kasi ako mabait. Hindi ako mahal ni Lord. Siya mahal ni Lord, pero ako hindi. Kasi ako'y nagkakali. Kapatid, lumapit ka sa Diyos. Huwag kang umalis sa Panginoon. Kung gusto mo may mangyari maganda sa buhay mo, sa Diyos mo yun matatagpuan. Kasi wala akong nakitang tao, yung totohanang lumapit kay Kristo, na hindi tinulungan, sinamahan at ginabayan ng Panginoon. At ngayong gabi, ikaw yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Pwede ba? Yung shame? Pwede ba? Yung guilt? Dali natin kay Jesus? Pwede ba? Pwede ba natin pakita yung dapat na talaga ako natapos? 2 minutes na lang. 1 John 1:9. Okay. 1 John 1:9. 1 John 1:9. Kindly disregard this 18 to 27. 1 John 1:9, it says, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our wickedness. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Lalapit tayo, magpo-confess tayo ang ating sins sa Panginoon. At habang ginagawa natin yun, nakakawala at umaalis. Nakakalis ang lahat ng skeleton sa closet natin at makakatayo ka at makakalakad ka
para sa iyo. Lord, para sa'yo. Look at this picture. Iso-surrender natin ngayon sa Panginoon yung fears, yung past, yung anger, yung lies, yung shame, yung guilt. I-surrender din natin to kay Lord. Lord, sinusurrender ko po yung ang bilis kong makalimot. Pray ako ng pray sa'yo. Dininig mo ako. Pero pagkatapos ng isang araw, ang dali kitang kalimutan at dadamang kaulilang ako sa'yo pag may kailangan ako. Guys, look at me. Ngayong 2025, hindi natin gagawing bombero ang Diyos. Amen. Ang Diyos ay ka-relationship mo. At ang Diyos, mahal na mahal ka at hindi lamang itatawid. Alam mo, ang hirap kasi kapag ang relationship natin sa Diyos, bumbero. Bakit? Kailan tumatating ang bumbero? Pag may sunog. Ang Diyos, hindi mo tatawagin kapag may sunog lang. Pag may problema na. Ang Diyos gusto makipag-relationship sa'yo. At gusto kong sabihin sa'yo, mahal na mahal ka ng Diyos. Mas importante ka kesa doon sa material things na gusto mong itagdag sa iyong buhay. Ganun ka kamahal ng Diyos. Psalm 107 verse 14, ito ko tatapusin. Palalayain ka ngayon ni Lord. Lahat dito na may bitbit kang galit, may bitbit kang shame, meron kang bigat, meron kang gusto mo lang itawan sa buhay mo. I'm so excited. Let's read Psalm 107 verse 14. Basta, 1, 2, 3, go. He led them from the darkness and deepest gloom. He snapped their chains. Palakpakan natin si Jesus. Look at me. Hindi ka na-over ng Diyos na nag-i-struggle ka. Hindi ka na-over ng Diyos sa araw-araw para hindi ka makabangon, para na-stuck ka. Hindi ka na-over ng Diyos sa'yo. Ang ka-over ng Diyos sa'yo, lumago ka, magpatuloy ka, lumakas ka. Amen. Amen! Amen! Amen. Kung ikaw yun, tumayo ka. Look at the picture. That is you. Walang shame. That is you. Walang skeleton na bitbit. Oh, grabe. Look at Pastor Pao. Hiyang-hiya ako dati. Alam mo, ang naging problema? Because I was abused, ang daming impure things na nagawa ko sa aking sarili. Ayaw ko naman ikwento yung iba. Nabuhay ako na madumi, madilim, na hindi ko makakalain gagamitin pa ako na ng pagpasta. Pero this is the good news. Kapag kinaragtagpo ka ng Diyos, ang imposible, gagawin niya ang posible sa'yo at ikaw ito. Lumalakad ka sa tubig. Anong ibig sabihin nun? Yung mga bagay na imposible, dahil ikaw ay nakatingin kay Jesus, nagiging posible. Imposibleng magbago ka. Imposibleng makawala sa biso by your own strength. Pero kay Jesus, hindi siya imposible. Sabihin mo sa katabi mo, ganon ang gagawin ni Lord sa buhay mo. Kaya ready ka na? We will all surrender our skeletons in our closet. But before that, I want you to look at Pastor Paolo. I want you to look at Pastor Paolo.
it's not an accident that you are here tonight. Pastor Paolo, I was invited by my friend. Nakakatuwa si Pangulong Z. Ang dami pong invite, galing po sa Barangay Bilog. Panapakan naman natin ito sa buhay ng Pangulong. Nakakatuwa yung mga na-invite sa kanilang opisina. Ay nakita ko si DJ at saka si Doktora. Gymmate ko po yan. Ako may nag-gym. Ay nakita ko itong jogging. Ito yung napaka-jogging na si DJ. Nag-gym eh, lahat kami nakamitiin dati. Nilapitan ko, sabi ko ay, kapatid, how are you? Ano nga palang pangalan mo? Ay, si DJ po. Ay, ako nga pala si Pastor Pao. Sabi niya, ay, pastor po kayo? Oo, napapastor ako sa JE1. Nakakinasa ako sa DJ. Ay, JE1 din po ako sa bawan po. Ay, kailan na alis? Sabi ko, opo, taga-doon po ang aking wife. Tapos biglang sinabi ko, ano pangalan ng wife mo? Si Doktora po. Bigla ako napakit. Ikaw ba nakasama ng Doktora? Salamat sa Panginoon, ikaw ay nandito. Ako'y natutuwa kanina, kausap ko si Ryan. Ryan, ano naman ka na doon? At talagang grabe ang gagawin ng pagbabago ng Lord sa buhay ng Ryan. Amen. Hindi naman sila, kayong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa Diyos, nandito tayo. Sa lahat ng bago ng first time na umattend ngayong gabi, 2,000 years ago, there is this God whose name is Jesus Christ. Nagkakawang tao, ipinanganak, kagaya natin. At the age of 33, He died on the cross. Yung punishment na para sa'yo, siya ang tumanggap sa krus. Yung punishment na dapat tayo sa kasalanan natin lahat, siya yung sumalot. At alam mo ang ginawa niya? Lahat ng punishment na yon, siya ang tumanggap para ikaw ay maging malinis, para ikaw ay maligtas. And you know, this time, the Lord is inviting you. Let's receive Jesus as our personal Lord and Savior. Are you ready? If you're ready, if you want, Lord, I want to surrender the skeleton in my closet. And it starts with me telling and saying to you, I want you, Lord, to be my personal Lord and Savior. Jesus! Then, may gagawin tayo. Can you close your eyes? Can you bow down your heads right now? Pwede mo bang ilagay yung kamay mo sa puso mo? At pwede ba? Sumunod ka sa prayer na to. Pero yung pagsunod mo, you will repeat it. Sasabihin mo, pero galing sa iyong puso. Gawin mo itong bukal sa'yo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa'yo. Walang makakatulong sa akin, kundi ikaw. Nagpapakumbaba ako. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkukulang, sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Linisin mo ako ng iyong most precious blood. At ngayong oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at aking sariling tagapagligtas. Enter in my life, Jesus. And right now, I open to you the skeleton in my closet. Touch me tonight. Heal me tonight. Set me free tonight. This is my prayer. In Jesus' name. Amen and amen. Manatili ka lang nakapikit. If you are that person, you're struggling, walang pakialaman. If you're that person that you're struggling, and you want, Lord, I want to surrender everything in my closet. I want to be set free. Lord, ako talagang pagod na. Lord, sinusuko ko na talaga sa'yo. Lord, ngayong gabing ito, nagpapasya ako. Lord, sinusuko ko sa'yo. If you're that person, I invite you, a step of faith. Huwag ka mahihiya.
I invite you to come in front, and I'm going to pray for you. We're going to pray for you with the A group leaders. Kung ikaw yun, come on, come in front, huwag kang mahiya. Come in front. If you're telling, God, I want to surrender my life. I want to surrender my life. Come on, come in front. Don't be afraid. Don't be afraid. Come on. If you're struggling with something na ayaw mo na, come on, wala pa kailangan na tulungan. If you're struggling, hindi mo kaya matawag na kapatid by your own strength. If you're telling God, Lord, hindi ko kaya. Come on, just come here in front. Come on, sige. Huwag mo isayin yung katabi mo kumanta. If you know if it's between you and God, you come here in front. Don't wait for your katabi. Come on. Grab. There's still spaces here in front. Come on. God is going to set you free tonight. Come on. God is going to set you free. Huwag kang kahiya. At kung ikaw na nagising nga sa iyong upuan, pero gusto mo na pumunta dito pero nahihiya ka, pumunta ka sa kahit anong gilid ng sanctuary nito. Come to that place. And right now, close your eyes. We will surrender the hidden sins. We will surrender the fears. We will surrender the regrets. We will surrender, yes, lahat ng yan. The sin, the regrets, the fear, the past, the anger, the lies, the shame, and the guilt. It's all surrender natin ngayon kay Lord. Come on, open your mouth. Pray to God. Surrender to God. Tell to God. Come on, pray. Hindi galit sa'yo si Lord. Hindi galit sa'yo si Lord. Come on. Hindi galit sa'yo si Lord. Come on. Come on, surrender. We will break the chains. We will break the chains. There's somebody here, you're experiencing poverty. Kahit anong sipag ang ginagawa mo, laging kulang. Kung wala ka pa dito sa unahan, punta ka dito sa unahan. If that's you, we're going to pray for you. Now, talk to God. A group leaders, I want you to surround these people. I want you to lay your hands, A group leaders. Come on, raise your hands. And we will pray. God is touching you. God is restoring you. God is fixing you. God is strengthening you. God is removing the old heart. And God is giving you a new heart. Hindi mo na kailangang mahiya. Hindi mo na kailangang isipin ang sinasabi ng iba. Pinananaya ka ng Diyos tonight in Jesus' name. Be ready. Sobrang mahal na mahal ka nila. Sobrang mahal na mahal ka nila. May kailangan makarinig nito. Pinatatawad ka na ng Diyos. Pinatatawad ka niya.
Dun sa ginawa mo, pinatatawag ka ng Diyos. Now, there is this big regret in your life. Close your eyes. Kita ni Lord, inaayos na niya. There's somebody here. Your regret is nung dalaga ka pa. Hanggang ngayon, bitbit mo. Babae ka. Dalaga ka pa yung regret mo. Ang sabi ng Diyos, tapos na yun. Hindi na kita. Binibigyan kita ng biyaya na tumayo at may bago akong gagawin sa buhay mo. In Jesus' name. Close your eyes. There's somebody here. You're a man. You have the same case with me. You were abused. You've done everything. Ginawa mo na yung dapat mong gawin. Pero still you're so sad. The Lord is changing your heart. The Lord is touching you. The Lord is restoring you. There's somebody right now, ang tindi ng galit ninyo magkakapatid. Ikaw yung laging minamaliit. I see you crying. I see you crying. Lagi kang minamaliit. At lahat ng sisi, laging ikaw. Pinalalaya ka ni Lord ngayon. Pinalalaya ka ni Lord ngayon. Yes. Lahat, lagi kang sinisisi. The Lord, come on. Open the closet of yours to God right now. And right now, the Lord is healing you. Holy Spirit, touch your young professional and restore them tonight. I pray for your deep presence. I declare, Lord God, your fire. I declare 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 your fire. The fire of God. The fire of God. Lord, saturate. Saturate. There's somebody here. There is an addiction in gambling. In the name of Jesus, the Lord is cutting the demon of gambling in your life. In Jesus' name. There's somebody here, you're doing micro-cheating. Pinalalaya ka ng Diyos sa cheating mo sa asawa mo. Hindi mo masabi, ikaw lang ang nakakaalam. Pinalalaya ka ni Lord ngayon at binibigyan ka niya ng biyaya sa pangalan ng Panginoong Jesus. There's somebody here, you've attended suicide. This nagdaang linggo. Nag-isip ka kung paano mo i-end ang buhay mo. There's somebody here, you've been thinking. I don't know, pero ang nakikita ko ngayon, ikaw ay nagpaplano pumunta ng Tagaytay. At doon sa plano mo, doon sa pag-drive mo, hahanap ka ng pwesto doon na itutuloy mo yung sasakyan. Pero hindi natuloy. Why? Because the Lord has a great plan for your life and the Lord is healing you tonight in Jesus' name. Hindi pa tapos si Lord. Come on, raise your hands. Father, lahat ng nakatayo ngayon dito sa unahan, in the mighty name of Jesus Christ, punuan mo ng iyong matinding pag-ibig at ngayon, sa pangalan ng Panginoong Jesus, lahat ng skeleton sa closet ay sinusunog na ng Panginoon in the name of Jesus Christ. You are set free! Ikaw ay manalo na! Ikaw ay matagumpay! At ikaw ay hinihil ng Panginoon ngayong oras ito. In Jesus' name, come on, pasalamatan mo si Jesus. Come on, praise God. Come on, praise God.
you. In Jesus' name, this we pray. Amen, 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 amen. Look at me, look po. Everybody, look at me. I want you right now to find a partner. Come on, find ka na partner mo. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Find a partner. Come on, find a partner. Find a partner. Find a partner. Find a partner. Praise God. Akbayan mo yung kapartner mo. Look at me. Ganyan katutulungan ng Diyos everyday. Yang akbay na yan, ganyan ang ginagawa sa iyo ng Panginoon. Sasamahan ka na at hindi ka na iiwan kasi mahal na mahal ka niya. Amen? Can you say amen? Can you shout hallelujah? Now! Find 7 people at sabihin mo sa kanya, the Lord has healed me. Kailangan, ito yung magandang ipagkakayaman. The Lord has healed me. Okay? 7 people. Kahit di pa 7 people. Sabihin mo, the Lord has healed me. Wow! The Lord has healed me. At kapag naka-7 ka na, pwede ba? Bubuksan na natin ang ilaw, palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Come on! Come on! You can do better than that! Come on! Let's give it up! Let's give it up! Whom Jesus has set free, yung pinalaya ng Panginoon ay malaya na. This is my encouragement to you. Don't stop in your discipleship journey with the Lord, and let's continue for the Lord. Amen? Palapakan natin ang malakas ng Panginoon. Pwede na tayo mag